Ito yung ating Toyota Fortuner. Ito yung sinasabi ko sa inyo na disadvantage kapag nagpapalit tayo ng transfer gear actuator niya. Kasi kailangan talaga natin siyang ibaba, hindi natin siya matatanggal hanggat hindi natin siya ibababa at bubuksan natin ang kanyang transfer gear. Ganun siya ka-complicated. Nandito na tayo sa working table natin. Bubuksan natin itong kanyang housing para matanggal natin itong actuator na ito. Itong front differential planks na ito yung una natin tatanggalin. Yan, yung nut niya dito, tatanggalin natin yan. Tapos yung dito sa likod na planks, hindi na natin gagalawin yan. Itong harapan lang. So, ang pag-ano naman dyan, ibabalik natin sa dati niyang position. Dito, nabuksan na natin. Ito na yung kanyang mga gear sa loob. Ito yung shaft na ito. Dito nakakonect yung front propeller shaft. Yung papunta naman dun sa front differential. Ito yung planks niya. Dito nakatornilyo yung propeller shaft na kukonek naman dun sa front differential. Yan. Ito naka-pre-play ito. Bali, ang gumagana dito ay 2-wheel drive lang. Yung rear differential lang. Yan. Pag iniikot natin, yan, sumasama siya. Kalsuhan natin itong planks niya sa harapan para hindi siya sumabay. Kuha tayo ng pangkalso. Yan. Nakikita ninyo yung dalawang fork niya. Yan. Pag iniikot natin, yan. Naka-pre-play siya. Yung gumagana niya, yung rear differential lang. Hindi sumasabay yung papunta sa harapan na differential. Nakikita ninyo itong dalawang fork na ito. Ito yung high ng ating 4x4. Pag nag-engage yan, naka 4 high tayo. Itong isang maliit ay naka 4 low. Hihilain siya ng ating 4x4 actuator para mag-engage. Hihilain siya para mag-engage yung 4 high. Pag itinulak naman, mag-engage naman yung 4 low. Ganun lang siya ka simple. Kaya mayroon tayong actuator. Mayroon tayong grasa dito. Mayroon tayong paggagamitan itong grasa na to. Kaya kumuha tayo. Ito yung kanyang main drive shaft ng transfer gear. Diyan, nakikita ninyo dyan sa gitna, pinakailalim. Mayroon tayong kukunin doong bearing. Yan, kailangan wala yan dyan sa loob pag nilalagay natin itong takip. Kasi tutukod yan. Dito natin siya ilalagay sa dulo na ito. Kasi dito yan nakapwesto. Yan, dyan. Dalawa yan sila na magkatapat, magkasaklob. Yan, dito yan siya nakapwesto. Dito natin yan ilalagay. Ilalagay na natin siya dito sa dulo na ito. Yan, ayan, nalaglag pa itong isa, malikot itong isa, mukhang ayaw bumalik. Yan. Diyan yan siya, pero ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng grasa. Kaya tayo may grasa. Lalagyan natin siya ng grasa ng ganyan. Yan. Ilalagay natin siyang ganun. Para dumikit. Yan yung purpose kaya tayo kumuha ng grasa. Yan. Saklob natin siya ng ganyan para kumapit siya dyan. Para mamaya pag sinaklob natin yung cover, maalog man siya ng kunti, hindi siya basta-basta mahuhulog. Yan. Okay na yan, kakapit na yan. Huwag lang rugby. Huwag tsaka may tiban. Hindi na okay yun. Ang ganyan lang, hindi naman yan masama pag humalo sa transfer gear oil natin. Kukunti lang naman yan. So, ganun lang. Tapos pag sinasaklob natin yung cover, kailangan nakasintro. Dahan-dahan tayo. Yan, ganyan. Tapos dito, lilinisin natin, lagyan na natin ng sealant yan. Para pag saklob natin mamaya, diretso na yan. Diretso na natin itornilyo. Mayroon na siyang sealant.